Ilang pamilya ang na-stranded sa West Fairview, Quezon City dahil din sa baha. Nagkandara pa naman ang mga rescuers sa pagsagip sa mga residente. Live mula sa Quezon City, may report si Cedric Castillo. Cedric. Yes, Jessica, hindi bababa sa 200 mga residente ang natrap sa kanilang mga tahanan nang rumagasa ang pagbabaha dito sa may Barangay Santa Lucia sa West Fairview sa Quezon City. At kanina ay nasaksihan natin ang ilang mga residente na naglakas loob para masagip ang kanilang mga kabarangay. Gamit ang mga lubid, salbabida at kahit ano pang pwedeng palutangin, sinuong ng ilang residente ng Sitio 7 ng Barangay Santa Lucia sa West Fairview, Quezon City ang hanggang dibdib na baha para sagipin ang kanilang mga kalugar. Aabot sa 50 pamilya pa raw ang natrap sa kanilang mga bahay, pero bahagyang nabulilyaso ang rescue mission nang magkabuhol-buhol kasi ang gamit nilang lubid. Si Lola Emmy walang magawa noon kundi magdasal para sa mga kaanak na hindi agad nakalikas. Yung apo ko tsaka anak ko nandyan, ngayon di ba nakalikas, wala ba kayong boat? Yun sabi ko nga. Humingi akong tulong dahil nasa bubong sila. Ano sir yung ginawa nyo dito kanina doon sa lubid? So, tinawid namin yan, papunta ron sa kabila ron. So hanggang dulon-dulon ng kalye, kasi doon yung pinakamalalim na parte. After nung undoy, hindi na nagkaganito? Hindi na. Pero ngayon lang talaga, ulit na ulit to. So ano ang naging reaksyon nyo ng mga residente nung kaninang umaga? Mga 4 o'clock pa lang ng umaga, talagang biglang kalahating dangkal, sa dangkal, biglang-bigla. Habang patuloy ang paglikas sa mga residente, siya namang pagragasa ng kulay putik na tubig. Ang ilang bahay, tanging mga bubong na lang ang kita, walang tigil ang buhos ng ulan. Mag-aalauna ng tanghali, dumating ang isang rescue team at rubber boat. Muntik agad mabulilyaso ang rescuers nang tangayin ng alon ang kanilang bangka. Umantabay na lahat ng rescuers, naghihintay kung sino at ilan ang unang masasagip. Patuloy din ang rescue efforts ng mga sibilyan. Makalipas ang ilang minuto, bumalik sa command post ang rubber boat, pero wala raw ni isang residenteng sumama sa kanila. Mataas na talaga, as in mataas na. Kanya lang problema yung mga bata. Ayaw nila bitawan yung mga anak nila. Sama-sama raw sila. Pipilitin nyo ba yan, sir? Napipilit namin, kukunin namin ngayon mismo. Maya-maya pa, isang residente naman ang na-rescue ng mga sibilyan gamit ang pinalutang na styrofoam. Yung mga kapitbahay nyo, napansin nyo, sir, doon sa lugar nyo kung ano yung sitwasyon nila? Hindi, okay naman po sila sa kanya-kanyang kanya-kanyang ligtas na lang. Bali kami, kaya nandun naman ako sa amin, binabantayan ko yung yung bahay namin. Kamusta po yung mga kaanak nyo? May mga apo, anak? Wala na po dito, nasa Ligtas na po. Isinama ang GMA News ng Philippine Navy sa actual rescue. Sa loob ng Sitio 7, kitang-kita ang pinsalang dulot ng pagbaha. Nakunan pa namin ang mga residenteng nasa bubong, nag-aabang na masagip. Sa ikalawang batch ng mga na-rescue, halos napuno ang rubber boat. Ilan sa kanila, mga bata, kabilang na ang sanggol na ito na binalutan ng tuwalya. Gulat ang mga taga-barangay Santa Lucia sa biglaang pagtaas ng tubig. Giit naman ang mga kawani ng barangay, paulit-ulit daw nilang binalaan ang kanilang mga kababayan. Siguro mag-iisang linggo na rin hanggat nung hindi tumitila yung ulan. Panay ang abiso namin sa kanila na meron kaming ginawa mga marker doon sa pader na sakaling yung tubig pumunta sa level na ginawa namin, maging alerto na sila. Jessica, pinapakita natin ngayon itong pinakahuling footage na nakuna natin sa Sitio 7 sa Barangay Santa Lucia, West Fairview. Kapansin-pansin na humupa na yung baha at bahagya na nalalakaran na ng mga residente. Yung mga area na kanina ay lubog sa tubig. Sa ngayon ay suspendido na rin muna ang rescue operations dahil nasa ligtas at mas matataas na bahagi naman daw ng mga bahay ang mga residente na piniling manatili na lang sa kanilang mga tahanan. Jessica. Okay, Cedric, same question na binigay ko kay Julius dun sa Rojas District, no? Diyan ba sa North Fairview, alam ng mga taga-riyan na sasama pa ang panahon?
Oh, Jessica, ang sinasabi sa atin ng mga barangay officials ay hindi naman daw talaga nagkulang. In fact, a few days ago pa raw ay nagsisimula na sila na mag-abiso doon sa mga residente na talaga ina-expect nga daw yung pagbabaha. At lalong-lalo na raw kahapon nung talaga nararamdaman nila na tumataas na yung tubig ay puspusan daw yung kanilang pagwawarn doon sa mga residente. Dito sa North Fairview, maging doon sa West Fairview na pinuntahan natin kanina. Sa kasamang palad nga, Jessica, ay talagang yung ilang mga residente ay ayaw nilang basta-basta iniiwan yung kanilang mga tahanan at ang laging rason daw nila sanay naman daw sila na magbabaha ng bahagya dito sa kanilang lugar at bigla-bigla na rin naman daw nahuhupa yung baha kaya bakit ba naman daw sila aalis sa kanilang mga tahanan, Jessica? Okay, Cedric, nahalata ko parang may kantsawan pa, no? Pag may rescue, tapos ang sabi mo, kahit pabalik-balik yung rubber boat, hindi sumasama yung mga residente. Oh, Jessica, alam mo, isang bagay kanina dyan, may mga nag-react din naman ng mga residente nung tinangay nung alon, yung rubber boat, nung mga magre-rescue. Talagang nagtawanan yung mga tao, yung mga residente doon. Meron din naman mga nag-react na sinabi nagmamagandang loob na nga at sinusubukan na nga sagipin yung mga residente. Wag na nga kantsawan ng gano'n, ano, Jessica. Doon sa unang batch nung pagre-rescue kanina, napansin natin, wala talagang sumama, Jessica. Kaya tinanong natin yung isang rescuer na nakausap nga natin kung hahayaan nilang ganito. Ang sabi nila, hindi pwede na babalik sila na walang mga kasama na mga residente nga at pautay-utay naman sa kanilang pagbabalik. At kanina yung pinakahuling update na binigay natin binigay nila sa atin ay 60 o mga 70 na mga residente na raw yung kanilang nailikas mula doon sa lugar hanggang sa mga sandaling ito, Jessica. Ang nagpapahirap dyan sa mga taga-riyan, Cedric, tama ba ay yung Tulyahan River? Tama, Jessica, especially kanina nung bandang mga makatanghalian, nakita talaga natin ay yung mga bahay dun sa ilalim ng Tulyahan River na talaga nasa gilid ng ilog ay lumubog na dun sa pagkakaangat nga ng tubig. At dito particularly sa may barangay Santa Lucia, ang kinikwento sa atin ng mga residente nasa gitna raw sila ng isang ng Tulyahan River at saka ng isang creek na pareho daw umapaw sa paniniwala nila ngayong araw. Kaya ang term nga nila na ginamit is nagahampasan yung umapaw na tubig sa magkabilang bodies of water, Jessica. Okay, napansin ko may portion ng road na hindi na passable, no? So, disconnected na yung ibang bahagi ng lugar na yan. Ano yung mga hindi na konektado dahil dyan sa mataas na baha sa lugar na yan, Cedric? Well, yeah, Jessica, dun sa West Fairview na pinuntahan natin kanina, so far, mga 30 minutes ago, sinubukan nating ikutan. Passable naman yung mga kalsada doon sa areas na yun. Pero itong pinapakita natin, ditong isang tulay dito sa may North Fairview naman, makikita natin mataas talaga itong tubig ulan. Pero ang sabi yung baha. Pero ang sabi ng mga residente natin, yung mga residente rito, yung mga SUV naman daw, at saka yung mga sasakyan na may kataasan, ay kaya naman daw dumaan dito sa bahang ito na nakikita natin ngayon, Jessica. Okay, maraming salamat, Cedric Castillo.